Kaya ba hindi ka makapagsimula ng iyong food business ay dahil kung ano-ano ang naririnig mo sa pagnenegosyo at nalilito ka kung sinong susundin mo? Bakit ka kasi nakikinig sa opinion ng taong walang negosyo? Sa video na to, pag-uusapan natin ang 10 myths o maling paniniwala sa pagbubukas ng isang food business. Good morning sa iyo kapatid, saan mang parte ng mundo ka ngayon nanonood. This is your food business bro, Zach Sakdalan, and you're tuned in to the Food Entrepreneurs Channel, kung saan pinag-uusapan natin lahat ng kailangan mong malaman at matutunan kung paano mo patatakbuhin ang iyong food business. Kung bago ka sa channel ko, please subscribe to the channel at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka palagi sa bawat session natin at sabay-sabay nating aralin ang mundo ng pagnenegosyo ng pagkain. Pa-like na rin ang video na to. So, ano nga ba itong mga 10 maling paniniwala sa pagsisimula ng food business? And I'm sure, marami ka nang narinig na ito sa ibang tao. Number 1, hawak mo na ang oras mo kapag nagnegosyo ka. Isang malaking kalokohan. Alam mo kapatid, kung ang tanging dahilan mo lang para magnegosyo ka ay para hayahay na ang buhay mo, eh ako nang nagsasabi sa'yo, huwag mo nang ituloy. Wag. 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 Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Kapatid, kapag ka nagsimula ka ng isang negosyo, ikaw muna ang gagawa ng lahat. Magmula sa pamamalengke, pagprepara, pagluluto, pagbubukas ng tindahan, pagtitinda sa mga customers, pagsaserve dito, paghuhugas ng pinggan at ng mga pinaglutuan hanggang sa pagsara ng tindahan. Ikaw yan. Maliban dyan, ikaw din muna ang mag-aasikaso ng lahat ng mga permits mo. Andyan ang DTI, ang BIR, ang Mayor's Permit, ang Barangay Permit, at kung ano-ano pang mga permit ang kailangan para magbukas ng isang food business. Ikaw mismo ang pipila sa mga mahahabang linya ng mga iba't ibang ahensyang ito para makapagsimula ka ng negosyo mo. Hindi kita tinatakot ha, pero maswerte na maka-4 na oras na tulog ka kada araw kapag ka food business ang sinimulan mo. Tapos ang malupit nito, hindi mo pa alam kung kikita ka nga kinabukasan o nga. Number 2, walang lugi kapag pagkain ng tininda mo. Ewan ko talaga kung saan nakukuha ng mga tao yung ganitong klase ng ideya. Naalala nyo ba yung Cindy? Sikat na sikat dati dyan ng chicken barbecue. Wala pang manginasal noon, di pa uso yun. Meron na silang chicken barbecue. Isa yan sa mga pinakamalalaking fast food chain noong dekada 70-80. Pagkahalata na tayo edad ko Anyway, pero bakit sila biglang nawala dito sa Metro Manila? Dahil hindi na sila nakasabay sa pagbabago ng market. Hindi naman sila totally nawala, no? Pero nag-focus na lang sila dun sa mga areas kung saan malakas ang kanilang market share, which is sa Northern Luzon. And I'm sure alam mo tong sinasabi ko kasi for sure marami kang nakainan din noon na ngayon wala na, sarado na. So, hindi talaga totoo na kapag pagkain na ang tinda mo, eh sigurado na ang negosyo mo. Sa totoo lang kapatid, walang negosyo na siguradong kikita ka. Pero, maaari mong maiwasan o mabawasan ang risk nito sa tamang pagpaplano ng iyong negosyo. Ikatlo, huwag kang magnenegosyo ng marami ng katulad kasi saturated na ang market. Alam mo, madalas ko itong nadidinig sa mga paplanong magtayo ng coffee shop at ng mga milk tea. Palaging yan ang ina-advise ng mga tao. Yes, saturated na ang market. Pero sa totoo lang, saturated naman na talaga ang halos lahat ng concept sa food business. Pero dahil sa tinatawag nating USP o Unique Selling Proposition, o sa iba naman value proposition, maari ka pa ding tangkilikin kahit na isang hilera kayo na pare-pareho ng tinitinda. Tignan nyo lang si Diwata. Bago siya sumikat, sandamakmak na paresa na ang makikita mo sa iba't ibang kanto. I mean, halos lahat ata ng kanto may makikita kang paresan. Hindi pa kasama dito yung mga pares na tinitinda sa mga silog ha. Pero bakit siya dinadayo at pinipilahan bago pa man siya nag-viral? Dahil ito sa kanyang tinawag na pares overload. Siya kasi ang kauna-unahang nagtinda ng pares na may kasamang lechon, unli rice, unli sabaw at may kasama pang soft drink sa halagang 100 pesos lang. Kaya naman napakadami ang gumaya sa ganitong klase ng pakulo. At ano ang ginawa ni Diwata?
nagdagdag siya ng chicken. Ito yung quarter part ng fried chicken na may kasama pa ding unli rice, unli gravy, unli sabaw, at may kasama pa ding soft drinks. So, anong matututunan natin dito? Nung panahon na gumaya na ang ibang nagtitinda ng pares, hindi hinayaan ni Diwata na maging pare-pareho na lang sila. Palagi siya nag-iisip ng something na kaiiba niya sa mga kagaya niya nagtitinda ng pares. Yun ang tinatawag nating unique selling proposition. Number 4, basta nasa mall ka, sigurado ka. Kala mo, ano ng kandidato no? Naalala niyo pa ba to? Sumikat sila ng mga late 90s to mid 2000s. No? Naalala ko, nung unang pasok nila dito sa Pilipinas, napaka-agresibo nila. Para silang mga kabutin na isa-isang nagsulputan sa lahat ng mga malalaking mall dito sa Metro Manila. Pero anong nangyari matapos ang isang dekada? Nagsara din. Hindi nila kinaya makipagsabayan sa mga malalaking fast food chains tulad ng Burger King, which is yung kanilang direct competitor. And of course, syempre, ang bida ng saya, Jollibee, baka naman. Kalima, siguraduhin mong matao para siguradong maraming bibili. Gusto nyo ba ng kwento, guys? Ito personal na kwento ko to. Alam nyo ba yung Raon? Lugar yan sa May Quiapo. Kung di ka pa nakarating dito, talaga namang napakaraming tao dito araw-araw. Sari-sari kasi ang mabibili mo dito, magmula sa electronics, kitchen equipment, electrical tools, industrial tools, ultimo optical, meron dyan. You name it, you got it. Kung familiar ka sa lugar, I'm sure you know what I'm talking about. So dito ko itinayo ang kauna-unahang food cart ko. Ang tapang ko pa noon, kumuha ko ng pwesto na ubod ng mahal ng rent. 20k per month, tapos 2 months deposit pa, so 60,000 kagad ang unang labas. Tapos, talagang ginastusan ko yung food cart ko. I think gumastos ako ng 35,000. So, umabot ako ng kulang-kulang 150,000 pesos na total capital. Paniwalang-paniwala kasi ako na papatukin ng tao ang aking produkto dahil napakataas talaga ng foot traffic dito. At talaga namang mataas ang foot traffic. Ang problema, nagkamali ako ng market analysis. Hindi pala swak ang presyo ng aking paninda sa buying power ng market doon. Kung ano-anong promo na ang ginawa ko, nag-invite pa ako ng mga food vloggers pero hindi din umubra. So, sa madaling salita, nalugi ako doon. After 2 months, nag-decide ako na ilipat na lang ang aking food cart just to minimize the losses. So, anong lesson natin dito? Ibig sabihin, importante pa din ang product fit sa pwesto na kung saan gusto mong ilagay ang iyong food business. Hindi enough ang foot traffic lang. Kailangan alam natin ang ating target market at kung ganong kalaki ang market share nito dun sa area na yon. 5 pa lang yan sa 10 maling paniniwala ng mga tao sa pagbubukas ng food business. May 5 pa tayong pag-uusapan pero hanggang dito na lang muna tayo. So again guys, kung magtatayo ka ng sarili mong food business, wag kang maniniwala sa mga kasabihang ito. Number 1, may time freedom ka once na magnegosyo ka. Number 2, basta food business, garantisado ang success. Number 3, stay away sa mga saturated na business. Number 4, walang lugi kapag nasa mall ka. At number 5, i-prioritize palagi ang mataas na foot traffic. So marami talagang factors na kailangan i-consider bago tayo magtayo ng isang food business. Kaya kapatid, kang papabudol. Sa iyong palagay, ano pa yung mga ibang maling paniniwala na hindi pa natin napag-uusapan dito? Comment mo naman sa ibaba para tignan natin kung makakasama siya sa next list natin sa susunod na video. Join ka na din guys sa ating Facebook community. Click mo lang yung link sa description. At muli, ito si Zach Sakdala ng inyong food business bro na nagsasabing mas masarap kumita kapag masarap din ang tinda.